Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niet Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion tackles about kaano kaganda ang plano ng Diyos. So our concept's all about perfection. So ang Diyos ay perpekto sa lahat ng aspeto. Walang kulang, walang pagkukulang at walang kapintasan. Siya'y ganap na banal, ganap na marunong at ganap na makatarungan at ganap na mapagmahal. So, ang lahat ng kanyang katangian ay hindi lamang perpekto ng paisa-isa, kundi nagtutulungan sa isang buong pagkatao ng walang contradiction. So, ang mga plano niya ay hindi kailanman palpak o huli dahil palaging tama at tatamang tatama. At sa pamamagitan ni Kristo, ginawang perpekto ng Diyos ang kanyang mga anak, hindi sa sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So, our Bible readings for today is all about Deuteronomy chapter 32 verse 4. So, ASND version. Siya ang bato, ang kanyang ginagawa ay perpekto, makatarungan at tapat ang lahat niyang landas, matuwid at matapat siya, hindi siya gumagawa ng mali. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is ang Diyos ay lubos na mabuti at kaibig-ibig. So, siya ang sukdulang kabutihan, kaya walang makakahigit sa kanyang karakter dahil lahat ng ginagawa niya ay puno ng pag-ibig at kabaitan. Second, ang Diyos ay perpekto sa karunungan at kapangyarihan. So, wala siyang maling desisyon dahil ang kanyang plano ay laging naaayon sa kanyang kabutihan at layunin. Kaya, kaya niyang isakatuparan ng kanyang mga layunin sa pinakamagandang paraan. And lastly, isinuhubog ng Diyos si Kristo sa ating buhay patungo sa kasakdalan. So, ang layunin ng Diyos ay gawing kawangis tayo ni Kristo. So, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglilinis, pagtutuwid, at pagpapalago ng ating pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is sambahin ng Diyos at maging gaya niya. So, dahil ang Diyos ay ganap at dapat sambahin, is tayo ay tinatawag na magbigay ng purong pagsamba. So, yung ating mga buhay ay dapat na magpakita ng kanyang kabanalan sa ating mga kilos. Second is tularan si Jesus habang tayo'y pinapabanal ng Diyos. So, habang tayo'y lumalago sa pananampalataya, is tinuturuan tayong sumunod kay Jesus. So, ibig sabihin nito ay ang pagyakap sa pagbabago at pagsuko sa kanyang kalooban araw-araw. And lastly is dapat tayo magtiwala sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. So, kahit di natin naunawaan ang mga lahat ng nangyayari sa atin, is alam nating perpekto ang plano ng Diyos. So, dahil dito, hindi tayo matitinag sa panahon ng pagsubok. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about ang pagkaunawa sa pagiging perpekto ng Diyos ay nagbibigay ng katibayan. Nagbibigay po ng matibay na kapanatagan sa gitna ng kaguluhan o hindi tiyak na mga sitwasyon. So, dahil alam natin na ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali, is makakasiguro tayo na ang lahat ng kanyang ginagawa at pinapahintulutan ay may layuning makabuti para sa atin. So, sa mga panahong hindi natin maintindihan yung mga nangyayari, is dapat maalala natin ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa plano natin. So, at ang kanyang panahon is palaging tama. So, ang pagiging perpekto ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, tiwala at kapanatagan sa ating mga puso. So, ngayon, ilalahad ko naman po ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, ang natutunan ko po na ang Diyos ay perpekto sa lahat ng kanyang ginagawa at plano. So, hindi siya kailanman nagkakamali at kahit kailan tila mahirap man unawain yung mga nangyayari, is maaari akong manalig na ang lahat ay may layunin. So, dahil dito, natuto akong sumamba sa Diyos sa gitna ng kabutihan at kahirapan. So, dahil alam kong siya ay karapat-dapat. So, sa pang-araw-araw kong buhay, isisikapin kong mas maging mapagkatiwala sa Kanya at higit na tularan si Jesus sa aking paglakad sa pananampalataya.
So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ay perpekto at walang kapintasan. Lord God, salamat sa iyong matuwid at mabuting plano sa aming buhay. Lord God, tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon, lalo na kapag kami dumadaraan sa pagsubok. Lord God, hubugin mo po kami na maging kawang si Kristo at bigyan mo kami ng pusong sumasamba, sumusunod at titiwala sa iyo ng buong puso sa pangalan ni Jesus. Amen.